GMRC 4, Quarter 3, Week 6. Pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran katuwang ang kapwa upang makaiwas sa mga sakit. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran, katuwang ang kapwa upang makaiwas sa mga sakit. Mga layunin. Una, natutukoy ang mga sitwasyon at paraan ng pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran, katuwang ang kapwa. Pangalawa, napatutunayan na ang pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran, katuwang ang kapwa upang makaiwas sa mga sakit ay bahagi ng tungkuling pangangalagaan ang sarili, ibang tao at kapaligiran tungo sa malusog na katawan at isip. At pangatlo, nailalapat ang mga paraan ng pagpapanatili ng kalinisan katuwang ang kapwa upang makaiwas sa mga sakit. Unang araw. Pansimulang gawain. #baliktanaw. Pundasyon ang nakaraan sa matatag at matibay na patutunguhan. Sagutin ang sumusunod na mga tanong. Una, ikaw ba ay mapagkumbaba? Oo o hindi? Ipaliwanag kung bakit. Magaling. Opo, ako ay mapagkumbaba dahil ito ang tamang gawain na bilin ng aking mga magulang. Para sa pangalawang tanong, paano mo maipapakita na ikaw ay mapagkumbaba? Mahusay. Una, kapag nagkakamali, handang aminin ito at magpakita ng pagsisisi ng walang kahit anong palusot. Pangalawa, iwasan ang pagyayabang at pagmamataas sa sarili. Ituring ang lahat ng tao ng pantay-pantay. Ikatlo, makinig ng buong puso sa opinyon at saloobin ng iba at ipakita ang pagpapahalaga sa kanilang perspektiba. Pangatlo, bakit kailangan nating maging mapagkumbaba sa ating kapwa? Napakagaling! Nagpapakita ito ng respeto sa nararamdaman at opinyon ng iba. Nakakatulong itong maging maayos ang ugnayan at iwas alitan. Pinapadali nito ang pagtutulungan dahil mas bukas tayo sa pakikipag-usap
at pakikinig. Panghikayat na gawain. Awitin o pakinggan ang kantang Kwentong Aray ni Edwin Quismundo. Ngayon ay sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang mga mensahe na nais iparating ng may akda? Tama! Nais iparating ng may akda na dapat pangalagaan ng tao ang kalikasan dahil ang labis na pag-aabuso at kapabayaan ay nagdudulot ng pinsala sa kapaligiran at sa ating buhay. Pangalawa, anong uri ng mga problema ang ipinakita sa kanta? Tama! Ipinakita sa kanta ang mga problemang tulad ng polusyon sa dagat, pagkakalbo ng kagubatan, polusyon sa hangin at tubig, at pagkawala ng tirahan ng mga hayop. Pangatlo, sa mga problemang binanggit sa kanta, ano-anong mga posibleng sakit ang maaring maranasan ng mga tao? Magaling! Maaring maranasan ng tao ang mga sakit tulad ng hika at iba pang sakit sa baga dahil sa polusyon sa hangin, sakit sa tiyan at pagkalason mula sa kontaminadong tubig at pagkain, at mga sakit sa bato o kanser dahil sa chemical sa tubig. Para sa kasunod na bahagi, gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito.
#Suri-nawa. Pagsusuri at pag-unawa. Marapat pagtagpuin at hindi paghiwalayin. Sagutin ang sumusunod na mga tanong. Una, ano-anong mga aral ang iyong natutuhan sa kantang Kwentong Aray? Magaling! Natutuhan ko na mahalaga ang pangangalaga sa kalikasan dahil kapag ito ay napabayaan, tayo rin ang magdurusa sa masamang epekto ng polusyon at pagkasira ng kapaligiran. Pangalawa, bakit kinakailangang mamulat ang isipan natin sa ganitong mga issue o problema? Mahusay! Kinakailangang mamulat ang ating isipan sa ganitong mga issue upang maiwasan ang patuloy na pagkasira ng kalikasan at mapanatili ang malinis at ligtas na kapaligiran para sa susunod na henerasyon. Pangatlo, paano ka makatutulong sa mga issue o problemang ito? Magaling! Makatutulong ako sa pamamagitan ng tamang pagtatapon ng basura, pagtitipid sa paggamit ng likas na yaman, pagtatanim ng puno, at pagkikilahok sa mga programang pangkalikasan. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Ang pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran katuwang ang kapwa upang makaiwas sa mga sakit ay mahalaga sa pangkalahatan ng kalusugan ng tao. Ang malinis na kapaligiran ay nagbibigay ng proteksyon laban sa mga mikrobyo at pathogen na maaaring maging sanhi ng iba't ibang uri ng sakit. Ang kalinisan sa kapaligiran ay hindi lamang para sa sariling kalusugan, kundi pati na rin para sa kalusugan ng iba at sa pangkalahatang kalusugan ng komunidad. Sa kabuuan, ang pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran ay isang pangunahing hakbang sa pagpapabuti ng kalusugan ng tao at pagpapalaganap ng mas maayos na pamumuhay sa komunidad. KWL chart. Punan o sagutan lamang ang una at ikalawang hanay ng diagram. Ang tema ay tungkol sa pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran. Ikalawang araw. Unang aralin, sanhi o mga bagay na nag-uudyok sa pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran. Pamprosesong pag-unawa. Ang mga tao ay nahihikayat na alagaan ang kalikasan sa iba't ibang dahilan.
May iba't ibang aspekto ng buhay na nag-uudyok sa mga tao na makiisa sa pangangalaga ng kalikasan. Una dito ay ang pangangalaga sa sariling kalusugan na umiwas sa anumang sakit at kalusugan ng komunidad ay nag-uudyok sa mga tao na panatilihin ang kalinisan ng kapaligiran na nagbibigay ng malinis na hangin at tubig. Pangalawa, etikal na responsibilidad sa kalikasan at ang moral na prinsipyo ng paggalang dito ay maaaring maging motibasyon ng mga tao na alagaan ito. Pangatlo, trahedya at walang tiyak o kasiguraduhan na pagtingin o pananaw sa kalikasan ay maaaring magdulot ng mas mabuting pag-unawa at mas malalim na pagpapahalaga na nagtutulak sa mga individual na alagaan ito. Dahil na rin sa panganib ng kalamidad, ang pangangalaga sa kalikasan ay naging prioridad dahil sa pangangailangan na maiwasan ang panganib ng kalamidad tulad ng pagbaha at pagguho ng lupa. Pang-apat, ang pag-unawa sa sosyal na responsibilidad at papel ng bawat isa sa pangangalaga sa kalikasan ay nagbibigay inspirasyon sa kolektibong pagkilos. Panglima, ang mga programa at kampanya para sa edukasyon sa kalikasan ay naglalagay diin sa kahalagahan ng kalinisan ng kapaligiran. Pang-anim, ang paggamit ng teknolohiya tulad ng mga aplikasyon para sa pagre-report ng environmental issues ay nagpapadali sa pagkikipagtulungan ng komunidad sa pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran. Pang-pito, ang kagandahan at linis ng kapaligiran ay nagbibigay inspirasyon sa mga tao na panatilihin ito para sa mas magandang tanawin at karanasan. Pinatnubayang pagsasanay. Suri sarili. Suriin ang sarili ayon sa iyong karanasan kung ang mga sumusunod na sitwasyon ay ginagawa mo o hindi at ipaliwanag ang dahilan kung bakit. Para sa unang sitwasyon, gumagamit ba ako ng mga reusable na bag, lalagyan at bote ng tubig upang mabawasan ang paggamit ng single-use plastics? Sagutin lamang ito ng oo o hindi at ipaliwanag ang iyong dahilan. Pangalawa, pinapatay ko ba ang ilaw, appliances at electronics kapag hindi ginagamit? Pangatlo, naliligo ba ako ng mas maikli at pinapatay ang gripo habang
nagsisipilyo ng ngipin. Pang-apat, gumagamit ba ako ng pampublikong transportasyon, mag-carpool o mag-bike para mabawasan ang carbon emissions at para makatipid? Pang-lima, tinatanggihan ko ba ang paggamit ng single-use plastic bags, straw at kubyertos? Pang-anim, sumusunod ba ako sa patakaran ng aming paaralan sa tamang pangangalaga ng kalinisan tulad ng wastong pagtapon ng basura at pagsali sa mga gawaing pangkalinisan? Pang-pito, may kaalaman ba ako tungkol sa mga issue sa kalikasan? Pang-walo, sumasali ba ako na mag-organisa ng mga lokal na paglilinis upang matulungan ang komunidad na maging malinis? Pang-siyam, nagbibigay ba ako ng mga lumang damit sa halip na itapon ito? At pang-sampu, naglilinis ba ako ng aking tahanan kasama ang aking pamilya upang umiwas sa anumang sakit? Paglalapat at pag-uugnay. Suri nawa, pagsusuri at pag-unawa. Marapat, pagtagpuin at hindi paghiwalayin. Sagutin ang sumusunod na mga tanong. Una, bakit mahalagang matutuhan ang sanhi o mga bagay na nag-uudyok sa pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran? Pangalawa, magbigay ng isang makabuluhang aral na iyong natutuhan sa paksang ito. Ikatlong araw. Ikalawang aralin, kahalagahan ng pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran. Pamprosesong pag-unawa. Ang kalinisan ng ating tahanan ay tunay na konektado sa kaligayahan at kagalingan ng ating pamilya. Ito ay nakakaapekto sa ating mga relasyon, kalusugan sa isip, at kabuuang kalidad ng buhay. Sa pamamagitan ng pagtanggap ng kalinisan bilang isang halaga o values ng pamilya, pagsasama-sama ng lahat sa mga gawain ng paglilinis at paglikha ng isang payapa at maayos na tahanan. Maaari rin nating gamitin ang positibong epekto ng kalinisan upang palakasin ang mga ugnayan sa pamilya at itaguyod ang isang mas masaya at mas maayos na buhay pamilya. Ang kalinisan
ay hindi lamang tungkol sa pag-aayos ng mga bagay. Ito ay nagpapalakas sa puso ng kaligayahan ng ating pamilya. Una, ang isang malinis at maayos na tahanan ay nakakapagbaba ng antas ng stress para sa lahat ng miyembro ng pamilya. Ang resulta ay isang mas mapayapang atmosfera kung saan ang lahat ay maaaring magpahinga at makaugnay nang hindi naaapektuhan ng gulo. Pangalawa, ang paglilinis at pag-organisa ay maaaring maging isang aktibidad ng pamilya na nagtataguyod ng pagkakaisa. Kapag lahat ay nagtutulungan, lumilikha ito ng pakiramdam ng pagsasalo-salo at tagumpay. Ang mga pamilyang naglilinis ng magkasama ay madalas na naguulat ng mas matibay na mga pagsasama at mas bukas na komunikasyon. Pangatlo, ang pagsasama ng mga bata sa mga gawain ng paglilinis ay nagtuturo sa kanila ng mahalagang kakayahan sa buhay o life skills at ng pakiramdam ng responsibilidad. Natututo silang magpanatili ng isang tahanan, mag-ambag sa pamilya, at ipagmalaki ang kanilang mga pagsisikap. Ang mga aral na ito ay malayo ang mararating sa kanilang personal na pag-unlad. Pinatnubayang pagsasanay. Ano, bakit? Suriin ang ipinapakita ng bawat larawan. Alamin kung ano ang ginagawa at kung bakit ito ginagawa. Para sa unang larawan, ano ang ginagawa? Magaling. Pagtapon ng basura sa tamang lalagyan. Bakit ito ginagawa? Magaling. Ginagawa ito para hindi magkalat ang dumi sa paligid at para na rin ma-recycle ang mga basurang pwede pang magamit. Ito ay isa sa mga maaambag natin sa pag-iingat natin sa kalikasan upang maiwasan ang polusyon sa hangin, dagat at iba pa na maaaring magdulot ng napakaraming sakit. Ikalawang larawan. Ano ang ginagawa? Tama. Pagtatanim ng puno. Bakit ito ginagawa? Mahusay. Makakatulong itong magbigay ng sariwang hangin at pagpigil sa mga landslides at baha. Ikatlong larawan. Ano ang ginagawa? Mahusay. Paggamit ng bisikleta sa pagpunta sa paaralan. Bakit ito ginagawa? Tama.
Ito ay isang alternatibong transportasyon na hindi nagdudulot ng polusyon sa hangin na maaaring magdulot ng sakit sa atin. Ika-4 na larawan. Ano ang ginagawa? Napakagaling! Coastal cleanup. Bakit ito ginagawa? Napakagaling! Ang pamamaraan na ito ay nakakatulong sa kalinisan ng karagatan at iba pang anyo ng tubig. Ika-5 larawan. Ano ang ginagawa? Magaling! Paglilinis o pagwawalis. Bakit ito ginagawa? Tama! Ito ay makakatulong sa pag-iwas ng sakit upang maganda at malinis tignan ang paligid. Paglalapat at pag-uugnay. #Surinawa. Pagsusuri at pag-unawa. Marapat pagtagpuin at hindi paghiwalayin. Sagutin ang sumusunod na mga tanong. Una, ano ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran? Narito ang pwedeng maging sagot. Basahin mo ito. Pangalawa, sa ngayon, ano ang iyong tungkulin sa pamilya na napanatili mong gampanan? Narito ang pwedeng maging sagot. Basahin mo ito. Mga bata, tandaan, maaaring iba-iba ang ating maging mga sagot dito. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Kumpletuhin ang pangungusap. Una, para sa akin, ang pagpapanatili ng kalinisan ng ating kapaligiran ay mahalaga upang mapanatili ang kalusugan ng tao, protektahan ang kalikasan at magkaroon ng maayos at ligtas na pamayanan. Pangalawa, ang pagpapahalaga sa kalinisan ay dapat gampanan ng bawat isa dahil ang bawat maliit na aksyon tulad ng tamang pagtatapon ng basura at pagtitipid sa likas na yaman ay may malaking epekto sa kabutihan ng buong komunidad at kinabukasan ng susunod na henerasyon. Pagninilay sa pagkatuto. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Pagsusulit. Tama o mali, isulat ang T
kung tama at M kung mali. 1 punto bawat tanong. Una, ang kakulangan ng impormasyon sa tamang pagtapon ng basura ay isa sa mga dahilan ng maruming kapaligiran. Tama o mali? Magaling! Ito ay T o tama. Pangalawa, bawat isa sa atin ay may responsibilidad na alagaan ang kalikasan. Tama o mali? Magaling! Tama! Pangatlo, ang simpleng pag-aalaga sa ating sarili ay nakakatulong upang mapangalagaan ang ating kapaligiran. Tama o mali? Magaling! Tama! Pang-apat, hindi natin kailangan ang isa't isa para mapanatili ang kalinisan ng ating kapaligiran. Tama o mali? Mahusay! Mali! Panglima, ang paggawa ng ating mga tungkulin tulad ng paglilinis ay nagtuturo sa atin ng mahalagang kakayahan sa buhay o life skills. Tama o mali? Napakahusay! Tama! Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa ang mga sitwasyon at paraan ng pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran katuwang ang kapwa. Ang pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran katuwang ang kapwa upang makaiwas sa mga sakit ay bahagi ng tungkuling pangalagaan ang sarili, ibang tao at kapaligiran tungo sa malusog na katawan at isip. At ang mga paraan ng pagpapanatili ng kalinisan katuwang ang kapwa upang makaiwas sa mga sakit. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan, pindutin ang like, share, at subscribe.